puso'y punong-punong-puno ng aking pangarap. Ang lahat ng bagay pwedeng mangyari dahil nariyan ka. Nagpahinong oras, lumipad sa ulap, saan man gustong magpunta. Pagbukas mo lang ng pinto'y lahat ng lugar ating mararating. Sana sa aking paglaki ay maaalala pa lahat. Tuwagin lang pangalan niya, siguradong tutulungan ka. Sha-la-la-la, pangarap sa puso ay aking harian, hindi mawawalay. Si Doraemon, may batang pulsa niya'y punong-puno ng pag-asa. Sha-la-la-la, awitin natin sabay, lahat tayo'y maghawak-hawak kamay. Si Doraemon, kasama natin siya, tuloy-tuloy ang ating pangarap. Ang tapat na taro! Kaya nga dapat 3 ang sa akin, 2 lang sa'yo. Hindi ba dapat tig-2 na tayo? Tapos hati na lang tayo dun sa isa. Kulang na isang rice cracker ang kinain ko kahapon. Isang rice cracker kumpara sa isang dorayaki? Mas marami naman tong dorayaki. Hindi kaya? Hay, salamat. Buti hindi pa ubos. Oh, sige, kukunin ko na to, Malapit na kasing dumating ang Uncle Tamao mo. Kaya ito muna ang ipapamerienda ko sa kanya. Di ba kung kanina pa sana natin kinain yon? Ang dapat mo kasi, Doraemon Kung nag-aati na lang sana tayo dun sa isa. Ano ka ba naman? Hindi makakatulong kung malungkot ka, Tamaw. Oo nga naman. Ngumiti ka. Hindi ba nila kinakain? Hindi makakain lahat yan ni Uncle Tamao. May matitira sa atin. Kahit ano mangyari, lakasan mo palagi ang loob mo. Oo nga. Kailangan mo masabi kung ano talaga ang nasa puso mo. Pero kasi kapag kaharap ko ng taong yun, hindi ako makapagsalita ng maayos. Wala akong masabi. Hindi ko alam ang gagawin. Ano pong pinag-uusapan nyo? Ano pong problema, Uncle Tamao? Kayong dalawa, hindi dapat kayo sumasali sa usapan ng matatanda. Okay po! Mas gusto ko tuloy malaman kung anong pinag-uusapan nila, Mama. Ano kayang pinag-uusapan nila? Sa tingin ko, binasted yata si Uncle Tamao nung nagugustuhan niya. Huh? Busted? Naduduwag siya sa harap ng taong nagugustuhan niya. Oo nga. Baka kasi hindi niya masabi ang tunay niyang nararamdaman. Oo, parang ganun na nga yun. Kawawa naman si Uncle Tamao. Oo nga, mabait pa naman siya. Alam ko na. Doraemon, meron ka bang gadget dyan na makakatulong kay Uncle Tamao? Alam ko na! Ang tapat na taro! Tapat na taro? Ano yan? Isang ventriloquist puppet? Ha? Kaya niya magsalita mag-isa? Tutulungan ka ng tapat na taro na masabi ang tunay mong nararamdaman. Huh? Palaging may nakakatuwang ekspresyon sa mukha ni Doraemon. Paano mo nasasabi sa akin yan, ha? Uncle Tamao! Si Tamao? Kaalis lang niya. Habulin natin siya. Sandali lang muna, Nobita. Hindi ba meron kayong exam kahapon? Patingin ng resulta. Wala po. Nagkaroon po ng meeting si teacher, kaya hindi po natuloy ang exam namin. Ang totoo, meron po silang exam. Zero ang nakuha niya at nagsinungaling siya kasi natatakot siya mapagalitan niyo. Pwede ba huwag ka na madaldal? Hindi ba masyado naman tong tapat? Minsan mapapahama ka rin sa katotohanan pero sobrang duwag ni Uncle Tamao kaya siguradong malaki may tutulong sa kanya ng tapat na taro. Tama ka. Huh?
Ayoko sa matandang lait siya. Nakakatakot at isa pa kamukha rin siya ng higanting gorilla. Teka, ano sinabi mo? Ha? Aray, sakit! Ay. Ano bang problema ng puppet na to? Ikaw kasi kung ano-anong iniisip mo. Wala ka ng pag-asa. Ako na magdadala sa kanya. Wow, magkamukha silang mag-amo ah. Parang magkinalang. Ano sinasabi mo dyan? Tumigil ka nga, tumigil ka na. Anong sinabi mo? Sorry po! Ay, nakakatakot. Kaya mo ba siyang patigilin? Hindi pwede. Kung bibit-bitin natin siya ng ganito, mapapahamak lang tayo. Wala lang ibang paraan, kundi ang itago na lang muna ang puppet na to. Dito ka lang muna sandali ah. Ayos, hanapin na natin si Uncle. Tara na! Ha? Ano kaya tinago nila rito? Huh? Uy! Ano naman to? Puppet ba to ni Doraemon? Bakit naman nila tinago rito? Ang ganda! Pera muna! Uncle Tamaw! Oh, Nobita! Nakita ka na namin. Bakit? Anong kailangan mo? Uncle Tamaw, umamin ka na ba? Ayoko umamin. Di naman niya ako gusto. Ayaw sa kanong taong yun eh. Paano niya nasabing ayaw sa inyo? Hindi ko alam kung bakit. Pero tuwing nagde-date kami, lagi siya umuwi ng galit. Kaya sa tingin ko, ayaw niya sa akin. Ay. Pero nakikipag-date pa rin siya sa inyo. Oo nga, pero... Kung ganun po, yayain niyo po uli siyang mag-date ngayon. Maibibigay ako makakatulong sa inyo. Ano naman yun? Basta, pumunta kayo sa park at maghintay kayo doon malapit sa malaking puno. O sige, o sige! Hoy! Hoy! Ang malas naman, bakit ngayon ko pa nasalubong si Giant? Ano bang sinasabi mo? Mas iba to si Giant eh. Baka pati tong puppet na hawak ko, kunin pa niya. Anong sabi mo, Suneo? Hindi ako nagsabi nun. Yung puppet na nagsasalita, hindi ako. Ano, pati ka nagsasalita? Sinong niloko mo? Paano yan nakakapagsalita? Kukunin ko na to! Huh? Ha? Lagot na! Naglalaro ako imbis na tumulong sa bahay. Pag nalaman ni Mama to, lagot talaga ako. Ano ba yan? Anong sabi mo, Takeshi? Naku! Mama! Mama, hindi ko pa rin po nagagawa pati yung homework ko. Anong sinabi mo? Wala po! Ay! Huwag kang tatakbo! Sorry po, Mama! Itong bata Sorry ito po! talaga! Sorry po! Halika, bumalik ka rito! Paulit, Mama! Uy, sabi mo may sasabihin ka sa akin. Ano kasi... Anong gagawin ko? Nobita, Doraemon, bilisan niyo nang dumating! Bakit? Ano yon? Anong problema? Nawala! Paano to? Nawala ang tapat na taro! Huwag ka nga manloko. Paano natin tutulungan si Uncle Tamaw yan kung wala na yung tapat na taro? Uy, anong problema? Sabihin mo na, bakit mo ako pinapunta? Hindi mo ako pinapunta rito nang wala lang, di ba? Sabi ko kasi wag na. Pero sabi ni Nobita na hayayain kita rito. Eh bakit hindi na lang kay Nobita na yun ang i-date mo? Niloloko mo yata ako eh. Taga lang! Wala na akong pakialam. Satsuko! Bumalik ka! Wala na. Talagang ayaw niya sa akin. Kasalanan to ni Nobita. Nagalit tuloy siya sa akin. Ano kaya?
Naku, wala dun kaya. Wala na ang tapat na taro. Paano na? Kawawa naman. Ang cute pa naman ng puppet. Medyo kahawig pa to ni Tamaw. Ang totoo, matagal ko na talagang gusto yun si Tamaw. Pero dahil nga hindi ko siya makausap ng maayos, di ko alam kung anong totoong nararamdaman niya para sa akin. Kaya nagagalit na lang ako sa kanya. Kazuko, sandali. Tamaw? Yung sinabi mo ngayon, Yung puppet ang nagsabi ng lahat ng yon. kung gano'n, sasabihin ko na rin. Dapat, noon ko ba sinabi sa'yo ito eh? Matagal na kitang gusto. Oo, totoo yun. Pwede ba kita maging girlfriend? Okay. Namumroblema na siguro si Uncle Tamaw. Baka nga nabasted na siya. Paano na to? Ang tapat na taro! Pero bakit nandito yan? Sa bakanting lote natin to tinago eh. Alam mo ba, Tamaw? Una pa lang kitang nakilala. Alam ko nang isa ka mabait na tao. Ganon din ako. Una pa lang kitang nakita, nabihag mo na kagad ang puso ko. Talaga? Oo naman. Sobrang saya ko. Mukhang nagkalakas na ng loob si Uncle Tamaw na masabi ang nararamdaman niya. At hindi niya na kailangan ng tulong natin. Ang ulo ng Gorgon! Aray, ang sakit. Namamaga ang mga paa ko. May gadget ka ba dyan para mawala ang pamamaga? Lagi ka lang naman natutulog dito sa kwarto. Paano na maganang ganyan ang paa mo? Sa school kanina. Hindi ka na nadala, Nobita! Hindi ka na naman gumawa ng assignment! Tumayo ka sa sulok ngayon na! Opo. Buong araw akong nakatayo. Nakakapagod talaga yun. Magbago ka na kasi para hindi ka napaparusahan ng ganyan. Ayoko! Dahil doon ako magaling. Siguradong makakalimutan ko na namang gawin ang homework ko. Matutulog ako sa klase at makakakuha ng 0 sa exam. Kaya nga, Doraemon, bigyan mo na ako na makakapagtanggal ng pamamaga ng paa ko. Ay, sige na nga. Meron naman ako ibibigay, kaso lang... Sige na, huwag ka nang madamot. Ang ulo ng Gorgon! Ito na yon. Binabalaan na kita. Sobrang nakakatakot gamitin ang gadget na to. Pero mukhang cute na ahas naman eh. Hindi kaya, ano ka ba buhok to ng isang Gorgon? Bakit mukhang ahas ang buhok ng Gorgon? Huwag mo sabihin hindi mo alam ang kwento tungkol sa Gorgon. Hindi pa nga. Alam mo bang isa sa kinatatakot ang halimaw sa Greek mythology ang Gorgon? Maraming natatakot dito dahil puro buhay na ahas ang buhok niya na nagkukumpulan sa ulo niya. At ang sino man ang tumitig sa mga mata ng Gorgon, sigurado magiging bato sa isang iglap. At ganun din ang kapangyarihan ng bagay na nasa loob ng box na to. Ang liwanag na galing sa mata nito ay pinapatigas ang muscle ng tao at nagiging bato rin. Ayoko naman ng ganyang gadget! Okay lang yan, basta mag-iingat. Ayoko niyan! Natatakot ako! Huwag ka matakot, madali lang naman gamitin itong gadget eh. Ayoko nga sabi! Okay lang yan, madali lang. Ayoko nga! Hindi ako makagalaw! Parang nagiging bato ang Naging mga bato nga paa ko! talaga. Dahil bato na paa mo, kahit gaano ka katagal tumayo, hindi ka mapapagod. Oo nga! Tama ka, hindi ko nararamdaman ang pagod.
Kung ganun, kakayanin kong tumayo ng ilang araw nang hindi napapagod. Pero paano to babalik sa normal? Ang gagawin mo lang, hilahin ang hibla ng buhok at babalik ka na sa normal. Nawala na. Ang dali naman pala. Dadaling ko to sa school bukas, ha? Nobita, tumayo ka lang dyan. Apa! Ayos na. Ang sarap sa pakiramdam. Nakaka-relax. Para nakaupo lang ako sa isang bato. Saan ko pa kaya pwedeng magamit to? Siguro pwede kong gawing estatwa ang mga nakakainis na tao. Hindi. Medyo boring yun. Eh kung gawin ko na lang kayang bato ang kamao ko at suntukin ko si Giant. Mukhang masaya ka pa rin kahit naparusahan ka na. Hindi po. Kung ganon, tumayo ka rito sa labas hanggang sa uwian. Teka po. Ay, saglit lang po. Late na ako. Lilipad na lang ako pa uwi. Ay, ang ganda ng panahon ngayon. Ang sarap ng hangin. Ano ka mo? Nawala mo ang ulo ng Gorgon! Nahulog dun sa bundok sa likod ng school. Alam mo ba kung anong ginawa mo, Nobita? Kung iiwan lang natin yung magiging bato ang sino man dadaan sa harapan nun! Bilisan mo na! Sandali lang, Doraemon! Oh? Hey, sino yan? Alam kong nandyan ka. Lumabas ka na. Sa palagay ko, dito ko banda nahulog yun. Hindi titigil sa isang lugar ang Gorgon. Merong kakayahang gumapang ang gadget na yon. Pero kasing bilis lang naman yun ng pagong. Kailangan magdahan-dahan tayo sa paglapit sa ulo ng Gorgon. Tapos ibalik natin kagad yun sa loob ng box na to. Ganun lang ba kadali yun? Malalaman natin mamaya. Oh, si teacher yun ah. Teacher, nakita niyo ba ang ulo ng Gorgon? Teacher? Ang Gorgon na may gawa nito. Naging bato siya. Mag-iingat ka. Malapit lang yon. Doraemon! Sa bandaron. Doraemon! Nakakatakot! Uy, ano ka ba? Nobita, umayos ka nga dyan. Pero Doraemon, hindi ako makagalaw. Eh di dyan ka lang. Ako na lang ang uhuli sa Gorgon. Hindi pwede. Huwag mo akong iwan dito mag-isa. Sandali lang, huwag ka maingay. Doraemon! Huli ka! Doraemon! 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 Nag-iba to na rin si Doraemon! Ano? May nakakatakot na gumagala dito sa atin? Kung hindi natin mahuhuli yun, malaking problema talaga. Tulungan niyo ako! Wala akong pakialam dyan. Dahil ikaw may kasalanan, ikaw rin dapat ang humuli, Nobita. Wala ka pa rin pakialam kahit mapunta yun sa bahay niyo, Suneo. Dapat may pagpatuloy natin ang kaayusan dito sa lugar natin, hindi ba? At meron na ako naisip na magandang plano para dyan. Akong bahala,
Ano yung plano mo, Giant? Basta sumunod lang kayo sa akin. Giant, ngayong nandito na tayo. Ang ulo ng Gorgon ay... Yan ang ulo ng Gorgon! Oh, hindi. Normal na ahas lang pala. Nakakatakot naman yun. Naihina yata ako sa shorts ko. Ayos! Malapit lang siguro yun. Tara na! Magpapalit lang ako ng damit sa bahay. Hindi yan ang mahalaga ngayon. Okay. Ano bang binabalak mong gawin? Dito lang ako para huliin yung Gorgon. At kayo, kailangan nyo yung mapapunta rito sa akin. Pahin kami! Ayoko! Alis na ako! Ayoko na dito! Nandito siya! Huh? Saneo! Hindi! Saklolo! Malapit na ba? Nobita! Nasaan na? Huh? Ah! Yan! Mahulog ako! Mahulog ako! Nobita, nahuli mo talaga yan mag-isa? Paano mo naman nagawa yun, Nobita? Imposible yan. Imposible talaga eh. Galingan nyo, mga ninuno! Yoko! Bakit ba kailangan namin magbigay galing sa luma at kinakalawang na espadang yan? Oo nga, bakit nga ba? Kasi itong mga espadang to, regalo sa mga ninuno namin galing sa isang marangal na feudal lord. Ibig bang sabihin mga samurai palang ninuno mo, Suneo? Oo, tama. Mga Panginoon ng lupain sila noon. Laging pagod. Talaga? Alam nyo, may tito ako na pinatigil sa trabaho dahil sa sobrang pagod. Bingi ba kayo, Panginoon, hindi laging pagod? Ibig sabihin yung mga ninuno niya tapat sa feudal lord. Ganun? Yun lang pala yun. Alam nyo, yung ninuno ko, ibang klase, sobrang lakas niya talaga. Noong nakikipaglaban sila sa ibang bansa, niligtas niya ang feudal lord mula sa panganib. Nagkaroon ng malaking labanan at nahuli yung feudal lord. Mag-isa lang siya noon. Naubos niya ang mga kalaban at napalaya ang feudal lord. Pinurtahan niya rin to hanggang sa makabalik sila sa bayan nila. Ito, para sa'yo. At bilang gantimpala sa ginawa niya, binigay sa kanya ng feudal lord ng espada. At simula no, naging parte ng pinuno ko ng mga tagapayo ng feudal lord. Ano? Ang galing niya, di ba? Aaminin ko mukhang naging magaling yung ninuno niya na samurai. Pero hindi naman niya kailangang ipag-iyabang yun. Hindi ako katulad nyo, espesyal ako. Kainis, ang yabang. Mga ninuno pala.
Shizuka Minamoto ang pangalan mo, di ba? Siguro ninuno mo yung magaling na si Taro Minamoto. Hindi ko alam eh. Ikaw, Takeshi, di ba God ang apelyido mo? Tunog malakas yung pangalan niyo. Siguro mga bayani yung ninuno mo. Posible yun. Ikaw, Nobita, sinong ninuno mo? Hindi ko alam. Siguro walang kwenta rin siya katulad mo. Magkamag-anak kayo eh. Hindi totoo yan. Sigurado may ginawa siya. Mga ninuno natin? May kilala o malakas ba tayong ninuno? Baka merong samurai o kaya bayani. Sa mga ninuno natin? Hindi ko maalala ng gusto kaya hindi ako sigurado. Pero ang alam ko, nakatira siya sa bundok at magaling siyang mangangaso. Nangangaso siya ng mga ibon at mga hayop. Medyo naging mahirap ang buhay niya. Pati ninuno wala rin kwenta. Kung feudal lord sana siya o samurai man lang, mas magiging masaya sana ako. Kahit anong reklamo mo dyan, hindi mo na mababago nakaraan. Ay, sinabi niyo pa po. Ha? Anong sabi mo? Bakit? May problema pa sa ninuno natin? Hindi porket magaling ang ninuno, ibig sabihin magaling na rin ang makasumunod na ang kanya. Hindi pwede! Mali yun! Mali yun! Ang mahalaga kung ano yung nagagawa mo sa kasalukuyan! Pero kahit sabihin ko yun, ayoko rin hayaan na malitin ka ng iba. O sige, gamitin natin ang time machine para makilala kung sino ninuno natin. Ninuno natin? Baka ninuno ko lang. Isa pa, anong magagawa ng time travel? Gawin natin siyang feudal lord. Ay hindi! Gawin natin siyang noble lord! Maging noble lord? Kaya ba natin gawin yun? Bumalik tayo sa panahon ng digmaan. Bakit sa panahon pa ng digmaan? Hindi ba tayo malalagay sa panganib kung doon tayo pupunta? Natatakot na ako. Kasi maraming pwede mangyari sa panahon ng digmaan. Kahit sino pwede maging magiting na magdirigma. Bago naging noble lord ang feudal lord, naging magsasaka din muna siya. Kahit mga ngaso, pwede maging maharlika. Ha? Oo nga no. Humanda si Suneo. Sobrang yabang niya kasi. Turuan natin siya ng leksyon. Ayon sa impormasyon ng time machine, dapat malapit lang dito ang ninuno natin. Talaga bang dito sa gubat nakatira ang ninuno ko? Siguro, mangangaso siya eh. Doraemon! Yay! Sa wakas may natamaan din ang pana ko. Ang laking Tanuki naman yan. Anong partigaw mo kang Tanuki ha? Nagsalita yung Tanuki! Pasalamat ka na lang, robot ako! Pero kahit robot ako, medyo masakit pa rin matusok ha! Pasensya ka na. Hindi kaya siyang ninuno ko? Malay ko. Teka, anong pangalan mo? Nobisa ko. Isa ako mangangaso. Nobisa ko? Ibig sabihin... Siya ang ninuno natin! Itsura pa lang mukhang walang kwenta na. At di pa siya magaling mangaso. Tama ba na pagkamalang kanya Tanuki? Malabo kasi ang paningin ko. Kung malabo ang mata mo, ba't di ka magsuot ng salamin? Ha? Anong salamin? Sa panahong to, bihira lang ang salamin kasi mahal pa masyado. Ang salamin kasi, parang alahas ang halaga noon. Kung ganun ipapahiram ko na lang tong sa akin. Di ba mangangaso ka? Pag di mo huli yan! Magaling ka sa mababait lang ang hinuhuli ko. Katulad ng ibon o kaya kuneo, di kaya daga. Mahulog na ako. Huwag kayong umatras. Sa papila mo! Ligtas na sa wakas. Ibang klase rin ang kasinta ko, no? Sumakto! Ganun ako kagaling! Maraming salamat sa tulong mo, dakilang samurai. Kamukhang kamukha ni Suneo. Ha? Teka, sino ba kayong dalawa? Ikaw ang ninuno ni Suneo, tama ba ako? Pareho kasi kayo na mukhang lobo eh. Para pinagbiyak na bato. Iniinsulto mo ako! Nakakawalang galang mo sa isang samurai! Bakit galit na galit ka dyan? Hindi nila alam na hindi pwedeng sabihin yan sa'yo. Humingi na kayo ng tawad bago niya kayo patayin. Pasensya na, ako nang humihingi ng tawad para sa kanilang dalawa. Pakiusap, huwag ka na magalit. Kahit lumuhod ka pa dyan, papatayin ko pa rin sila! Sunimaru! Dito pala kayo, ama!
Sonimaru, lalaban tayo. Ha? Ngayon na ba talaga tayo lalaban, Ama? Oo, susugod na ang karatig bansa. Sige po, gagalingan ko. Maasahan kita dyan, anak. Kailangan nating lumaban at makuha ang papuri ng Panginoon. Apa! Hiya! Nakakaingit, ang astig maging samurai, ano? Hindi magandang humahanga ka lang sa malayo. Oo nga, tama siya. Dapat makipaglaban ka rin para malaman nila mahalaga ka. Ako lalaban sa digmaan! Para maging kilala ka sa kasaysayan. Ayoko lumaban sa gera! Nabis ako, sandali lang! Pagdating sa pagtaka, sobrang bilis naman niya. Hoy! Buksan mo to! Ayoko nga makigulo sa digmaan. Nakakatakot. Pero kasi, kung hindi mo gagawin na makakaya mo rito, kami magdurusa sa hinaharap. Wala akong pakialam sa hinaharap nyo. Hindi ako makikipaglaban sa gyera. Masyado nakakatakot. Paano yan? Ayaw nyo nang lumabas sa bahay. Ang duwag naman ng ninuno natin. Ay, naku. Ay. Alam ko na! Total, magkamukha naman kayong dalawa. Bakit hindi na lang ikaw lumaban sa digmaan bilang sinubisa ko, Nobita? Ayoko nga. Nakakatakot lumaban. Eh, di papayag ka magpatalo kay Suneo? Siyempre, ayoko rin magpatalo. O, di ba? Kaya kailangan mong galingan. Sandali nga lang. Nasaan ba yung digmaan? Ewan ko. Malamang nasa banda rito lang Anong yun. ewan? Malamang Isa, nandito. dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa. Tingnan mo, isa, samurai dalawa, din siya, isa, di ba? dalawa, Hindi, isa, mandirigma dalawa, lang isa, siya. dalawa, May isa, naisip dalawa, ako. isa, Hoy, ikaw, dalawa, pwedeng hiramin isa, yung dalawa, baluti mo? isa, dalawa! Anong kaibahan ang sinasabi mo dyan, ha? Nagmamadali na ako papunta sa digmaan. Lalaban din ako. Lalaban ka? Bakit? Kaya mo ba? Ulitin mo ang sinabi mo! Ako ang pinakamalakas na mandirigma sa buong bayan! Panoorin mo! Oh? Oh. Ano tong maganda at makinang na bola? Ibigay mo sa akin itong kayamanan mo. Napakaganda eh. Ayoko. Ayaw mo ah. O sige, ganito. Ibibigay ko ang baluti ko kapalit ng mga to. Pero ano lang naman Tumahimik ka! Gusto mong upakan kita? Oo, sige na. Kunin mo na yan lahat. Masaya na ako sa kayamanan ko. Ayos lang ba talaga yun? Mga huli lang kasi yun. Walang problema. Kasasabi ko lang, di ba? Sa panahong ito, tinatawag ng salamin na brilyante. Mahalagang bato to para sa kanila na parang kayamanan. Ha? Ganun talaga kahalaga yun? O paano, Nobita? Suotin mo na yan. Susutin ko to? Bagay ba sa akin? Oo, wala maghihinala sa'yo. Pero hindi naman ako mukhang nakakatakot o malakas. Siyempre, magsisimula pa lang tayo doon. Ang weirdo naman kung biglang lalakas agad si Nobisa ko sa kasaysayan, hindi ba? Alam ko naman, pero... Heto na yung digmaan. Ang galing! Bakit ka humahanga dyan? Lalaban ka rin. Pero Doraemon, Nako, ang duwag mo naman pala. Imposible, ayoko na. Hindi ako lalaban. Tulungan na nga kita. Invisibility cloak! Hindi ka makikita ng iba pag nakatalokbong ka sa ilalim niyan. O, ayan. Galingan mo sa digmaan, ha? Ha? Ito lang ibibigay mo? Ay, sige na nga, sandali lang. Ang Super Gloves! Ngayon, may lakas ka na katumbas na 100 lalaki. Kaya mo na rin pumitas sa mga punong kahoy. Kung ganyan ka nakalakas, wala ka nang dapat katakutan. Sige, pero isang panig ako dapat kakampi. Ikaw, mamili ka. Mamimili ako? Alin panig ba yung gumagawa ng tama? Alam mo, Nobita, hindi naman mahalaga kung kanino kakakampi. Pare-pareho lang ang digmaan. Ha? Pare-pareho? Basta huliin mo na lang yung pinakamalapit na noble at ihandog siya sa kabilang panig bilang bihag. Ganun lang kadali? Ang dami mong tanong, bilisan mo na! Ha? 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 Tulong! Tulungan niyo ako! Naku,
masama ito. Hinahabol ng masasamang lalaki yung babae. Sige, bahala na. Tulungan niyo ako! Diyan lang kayo. Sino ka naman lampaka, ha? Ha! Kung makakilos, akala mo naman ang lakas niya. Mukha namang mahina. Bugbugin natin siya. Ang lakas pala niya! Umalis na tayo! Ang galing pala talaga nito. Maraming salamat sa tulong mo. Naku, wala yun. Ako nga pala si Shizu. Ang cute naman niya. Kamukhang kamukha niya si Shizuka. Oo nga no, siguro nga siya ang ninuno ni Shizuka. Niligtas mo ako sa tiyak na kapahamakan. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Teka, anong problema? Wala ito, ayos lang ako. Pero... Kaya kong tumayo. Teka, nagugutom ka ba? Mahirap ang buhay sa digmaan. Para magkapondo sila, tinataasan nilang buwis. Nagkasakit bigla ang aking ama, kaya hindi na siya nakakapagtrabaho at nagpapahinga na lang. Kaya wala tuloy kaming nakakain. Ganun ba? Titingnan ko kung anong pagkain meron ako. Pasensya na, ito lang ang nahanap ko eh. Ano naman to? Candy ang tawag dyan, kaso hindi mo pa alam. Matamis yan, parang asukal. Sige, tikman mo. Asukal? Bibigyan mo ako ng napakahalagang gamot? Ha? Maraming salamat sa tulong mo. Ang tamis. Ngayon lang ako nakakain ng ganito katamis na pagkain. Candy lang yan pero hindi ko akalaing natuwa ka na sobra. Bigla akong nagkaroon ng lakas. Bakit ganun? Candy lang naman ang kinain mo. Maraming salamat, Ginoo. Iniligtas mo ang buhay ko. Binigyan mo pa ako ng mahalagang gamot. Hindi ko kakalimutan ang kabaitan niyo. Wala yun. Ayos lang, maliit na bagay lang yun. Nagkakamali ka. Baka ito nang makapagpagaling sa aking ama. Ha? Gagamitin mo yung candy para pagalingin ang tatay mong may sakit? Hindi ba pwede? Hindi ko alam pero bago yun sa akin. Maraming salamat ulit, Ginoo. Nobita, nasan ka? Paano ka na lumilipad? Ano bang ginagawa mo dyan? Pasensya na, pabalik na. Una na ako. Lumipad siya sa kalangitan. Naku po, isa yata siyang bathala. Ano ba yan? Akala ko ba gusto mong gawing magiting ang ninuno mo? Huwag mong kalimutan yun. Gusto niyang ibigay yung candy sa tatay niyang may sakit. Normal ba yun, Doraemon? Ewan ko, baka umepekto. Di ba may kasabihan na nasa utak mo lang yan? Kung naniniwala siyang gamot yun, baka nga gumaling siya kahit wala naman talagang kinalaman yung candy. Ganun pala. Kaya biglang naging masaya yung babae. Sa panahong to, iniisip talaga nila nakakagamot ang asukal. Isa pa, kilala itong panlaban sa pagod. Kaya pala. Kawawa naman sila. Ang mga mamamayan na madalas naiipit tuwing may nangyayaring digmaan. Bilisan natin. Tapusin na natin ang digmaan para maging payapa yung babaeng tinulungan ko. Tama, ganyan nga, Nobita. Alam kong kaya mo. Ang galing nito. Siya ba yung isa pang Noble Lord? At yung kalaban niya? Siya pala. Sino sa dalawang panig ang kakampihan ko? Yung isa parang hindi mapagkakatiwalaan. Yung isa naman balbasarado, nakakatakot. Ang hirap namang pumili. Ini, mini, mini mo. Sino ang bibihagin ko? Siya ang kukunin ko at dadalhin ko sa kabila. Panginoon, malaki ang lamang ni Panginoong hatak sa laban. Mas malapit na sa kamay niyo ang tagumpay. Sinisiguro ko po yun. Papalapit na hukbo ko sa kalaban sa ngayon. Eh, ubusin niyo silang lahat. Opo! Ayos! Huwag kayo magpadala sa takot! Ano nangyayari? Panginoon! Ang Panginoon! Nakalipad siya! Siguro may halimo na tumatakay sa kanya! Ibalik niyo ang Panginoon sa amin! Ibalik niyo! Panginoon! Ay! Sabi ng Panginoon!
Balik niyo siya! Umuwi nang walang dala. Mahusay! Imposible! Anong klaseng halimaw ang dumakip sa akin? Nahuli mo ang kalaban ng Panginoon na lupain. Napakahusay na ginawa mo para sa akin. Anong pangalan mo? Matulungin Ginoo? Nobita, mali. Nobisa ko po pala. Ginoong nobisa ko. Anong klase ng pabuyang nais mong matanggap? Ang gusto ko, maging Panginoon ng mga lupain. Maging Panginoon pala. O sige, para sa serbisyo ibinigay mo sa akin, magiging Panginoon ka. Talaga? Ganun lang pala kadalito. Maraming salamat, Panginoon. May nahuli rin kami na pwedeng tiyakin. Huh? Suni Maru! Pakawalan niya ako! Aking ina! Huh? Anong problema ng bihag na to? Tila malungkot siya. Oo, tama kayo. Isa lang ako anak ng hamak ng mga ngaso. Napulot ko lang sa kusaan ng baluti na suot ko. Ano? Ba't siya nagsisinungaling? O siya, bilis. Itali silang dalawa at patayin. Opo! Aking ina! Aking ina! Sisisi na ako. Bilang ko Huwag niyo silang papatayin! Ha? Bakit? Sige, magsalita ka. Pwedeng huwag mo silang patayin. Kawawa naman sila, oh. Anong sabi mo? Nahuli na natin ang kalabang Panginoon. Hindi ba pwedeng matapos ang digmaan na to? Maraming taong nahihirapan. Ikaw, bata, tumututol ka ba sa pamamalakad ko? Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Nakakainit ng ulo! Pagutan nyo ng ulo ang bata kita! Ano na? Tama. O sige. Gusto nyo to, Itong sa inyo! Teka, nasaan si Sunimaru at yung Panginoon ng lupain? Pasensya na, mukhang napasobra ako ng laban sa kanila. Wala na akong magagawa. Pareho silang nawala ng malay at nagpapatuloy pa rin ang digmaan. Kailangan ko silang ibalik para matigil ang digmaan na to. Nakalimutan ko, ang dami ko nga palang assignment ngayong araw. Niligtas mo ang buhay ko, Ginoo! Anong gagawin ko para may balik ang tulong mo? Wala kang kailangan gawin. Babalik ako kaya maghintay lang kayo dito. Saan ka pupunta? May gagawin lang. Ayan, ibibigay ko to sa'yo. Ngayong may gamit ka na, tiyak magiging mas magiting kang tao. Hindi nga. Huwag kang mag-alala. Pag sinuot mo ang baluti na to, walang makakapansin sa'yo. Kailangan mo sabihin niligtas mo na mag-isang Panginoon ng lupain, pati si Sunimaru. Sige, halos na kami. Sigurado magiging feudal lord ng mga ninuno ko pagbalik natin. Tama ka. O di kaya, pwede rin siya maging noble lord. Malay natin. Itanong agad natin kay Papa pagbalik. Kwento tungkol sa ninuno natin? Opo, naging noble lord po ba siya? Hindi ba sinabi ko na sa iyo, isa siyang mangangaso? Hindi man lang po ba siya naging feudal lord? Mangangaso nga siya. At bakit naman biglang mag-iiba ang ninuno natin? Ba't ganun? Sabi ni Papa, mangangaso pa rin daw siya. Nagpakahirap ako para sa wala. Kakaiba nga yun. Alam ko na. Time television! Ang hirap naman hanapin. Yung noble lord na niligtas ko. Dapat lang nagantimpalaan kita. Maraming salamat! Niligtas ko po kayo, Panginoon! Hindi lang yon. Nagawa mo rin talunin ang kalaban natin. Napakahusay at ang tapang ng ginawa mo. Bibigyan kita ng lupa at gagawing Panginoon. Salamat po! Napakasaya ko! Bilang pabuya, gantimpala ko rin itong espada. Ang daya. Ninuno pa lang niya, mandaraya na. Doraemon, tingnan mo kung anong ginagawa ng ninuno natin. Nasaan si Nobisa ko? Sandali lang.
Ginoong Jaisuke, talaga masagana ang negosyo mong ito, ano? Hindi naman! Nagkataon lang na nabenta ko yung mga salaming bola at sinimulan ko ang negosyo ko. Maswerte lang ako at binigay niya sa akin yun. Yung Holin ko yung tinutukoy niya. Salamat sa'yo, Shizu. Mabuti na ako. Aking ama! Mabuti naman. Gumaling na ang papa niya. Bakit hindi ko pa rin mahanap si Nobisa ko dito? Ah! Huh? Ayos! Ito ang unang beses na nakahuli din ako ng baboy damo. Ang galing!